Okay, ayan. Ayan. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, guys, 'no? At, eto nga yung tanong ni ano, ni Cielo tungkol dun sa ano, sa central file. So yung central file, ito nga yung pinaliliwanag ko kanina, pagka nag-open ka ng file, 'pag kinlik mo yung central file, eto, pupunta yan sa local drive mo. Yung local drive mo, dito yon naka-setup dun sa iyong option, eto. Kita mo yung ano, yung pinaka-file location niya, pupunta yan dito, sa local sa C, 'no? Default path for family template, yung root path for point cloud, tapos itong default path for user files. Dito pupunta yan, kung saan naka-setup. Ngayon depende sa inyo kung anong gagawin niyo, kung saan niyo kukunin, kung sa D, kung naka-partition yung computer niyo, kung exclusive lang sa E, sa Z, puwede iba-browse niyo lang dito. So lahat ng mga local file niyo na, ah, galing sa central file, didiretso dun. Hindi siya didiretso sa main server, 'no? Wag niyo lang bubuksan yung central file niyo kasi 'pag binuksan niyo yung central file niyo, ang mangyayari hindi makakapag-save yung iba na gumagawa sa central file kasi parang lumalabas na binlock mo, eh. Kaya o-open lang ng central file yung beam manager na naka-assign dun, na siya lang ang may karapatan na kung may problema, siya lang ang magfi-fix. Pero ang bawat miyembro ng team, ng isang project, hindi puwedeng mag-access sa central file. Kung hindi, yung yung local lang dun sa computer niyo per individual. And then pagka halimbawa eto, sample ako 'no, teka, buksan ko na talaga yung file. Okey, do not save. Sir, maliit po yung screen niyo po. Ah, Maliit po yung screen niyo po. maliit ba? Dala Sandali. dalawa kasi kayo ay pati yung ano, user na share yung isa pang screen. Ayan, okey na? Nawala po. Saglit lang, Eto, ayan, okey na? Malaki na? Opo. Ayan, sir. Okay. Ayan, yan, yan. Thank you, thank you. Sa adjustment lang, eh. So eto, magbubukas ako ng ano, pakikita ko sa inyo, Eto, naka-central file yan. Ayan din, ayan, ayan. Ngayon, pagka gumawa ako ng ano, ng new, makikita niyo, halimbawa, 'di ba electrical, okey. Okey, ko-convert niya lang. Na-download niyo lahat yung ano, yung structural at saka yung architectural, Okey, ayan na. Ngayon ito, makikita niyo 'to, save, 'pag yan ang ginamit mo, save to local lang yan sa computer mo.
So sa computer mo lang yan. Pero pag ito nag-highlight siya, ibig sabihin, you are connected both central file and local file. Ngayon ganito. Pag sinave ko to, magkakaroon lang ako ng local file sa computer ko. Halimbawa, sample lang natin sample. So, save ko yan. Save. Makikita mo nandun pa rin siya. Hindi siya nagpunta dito. Ngayon, pag sinave mo ulit yan, magkakaroon siya ng kopya. Magtataka ka, may 0.01 siya, okay? Makikita mo, ayun, may 0.01 siya, sample 001. Bakit? Kasi naka-local ka lang eh. To convert this into central file, burahin natin to delete. Okay. Ayan, sample, no? To convert into central file, para pag kinilik kong ganon, makikita mo rito, mag-highlight siya na create new local. Ngayon, hindi po pwede kasi hindi siya naka-central file eh. Nasa server lang siya pero hindi ka pwedeng mag-create ng central file. Meron yata pumasok saglit. Si Kirk admit, okay. Sorry, okay, hindi ko nakita. Pasensya na po. Okay. Ayan. So nakikita nyo? Nakikita nyo, guys? Narinig nyo ako? Yes po. Okay. So, makikita mo, hindi siya naka-highlight yung create new local kasi hindi ka nakakonekta dun sa tinatawag na collaboration. Ang gagawin mo para maging central file siya, click mo itong collaboration. Tapos itong collaborate, i-click mo yung collaborate. Okay? And then, within your network. Sa network nyo lang, kasi doon lang kayo tumatrabaho, hindi kayo sa cloud, wala kayo sa 360. Kaya dito ka within your network. And then pag in-okay mo yan, okay, makikita mo, mag-highlight siya, itong central file. No? Pag sinave mo siyang ganon, click, yes, mag-highlight siya. Ito, mawawala siya rin sa Tayin lang natin makikita mo. Ayan, kita mo? Nakita nyo nag-highlight? Nawala siya sa pagka-local, nag-convert siya ng central file. Ngayon, nasa central file ka na. Pag sinave mo yan, hindi na magre-repeat siya ng 01, 02, 03. Wala na siyang ganon kasi pumapasok siya dun sa loob ng central file. Kaya pag kinlose natin ulit to at magbubukas tayo, open, makikita nyo na pag kinilig ko itong sample, ayun na siya, nag-create na siya ng local file. Meron na siya, no? So, ibukas kong ganon, yung electrical, makikita mo dalawa na siya. Makikita mo dalawa na yung naka-highlight. It means, pag dalawa na naka-highlight, ibig sabihin, connected ka na sa central file. No? Whatever you save on your local file, no, will save to central file. No, halimbawa, team 1, nag-save sa central file. Tapos yung team 2, nag-save din. Yung sinave ni team 1, kapasok sa central file, tapos pagka in-upload niya or update ni team 2, lahat ng sinave ni team 1 pupunta kay team 2. Ganon din kay team 3, kay team 4 hanggang kay team 5. So, pag sinave nyo lahat, yung lahat ng natapos yung lahat ng file, sinave yung central file, mag-update lahat ng mga ginagawa nyo. Pagka ni-reload latest, halimbawa reload latest, pagka ni-reload latest mo, reload latest, mag-update yung mo. Dahil walang updated, sasabihin niya, there are no new changes to load. So,
From time to time, after 30 minutes, i-reload latest mo para makuha mo kung ano yung naka-update sa central file dito. No? Tapos, pagkatapos yung trumabaho, halimbawa, tapos na yung ginagawa niyo, pauwi na kayo, ang gagawin niyo, i-relinquish niyo, save, relinquish all mine, para mawala yung pangalan niyo dito. Dito. Kasi lalabas ang pangalan niyo rito, yung ownership niyo dyan. Kung 5 kayong tatrabaho, yung team 1, team 2, team 3, team 4, team 5, nandyan na yung pangalan kung naka-on sa inyo yung category. Halimbawa, yung category ng role, ginagalaw mo. Walang ibang makakagalaw no kung di ikaw lang. No, pag may gumalaw noon, sasabihin ni computer, magpa-pop up sa'yo na tinouch ni ganito yung ano, yung walls. Kaya pag sa working working in progress, walang nag-o-ownership nung nung mga category. Bakit? Para makagalaw kayo ng maayos. Pwede borrower lang dito. Lahat borrower lang, hindi mo i-on kasi pagka in-on mo 'yun, hindi na makakapagtrabaho yung iba kasi hindi makakilos dahil in-on mo yung category nung family. So, borrower lang lahat. Okay? So, nasagot ko ba yung tanong mo, Shielo? Opo, sir. Okay, so Yung- start na tayo sa sa ating topic na which is Ay. sige, Sir, paano kung sir? Sample sige. kung sa isang account, dalawa kayo yung gumagamit. Sandali, Tapos sino sabay yung kami nagtatanong? Si Nelson? nagtrabaho. Sino yung tatanong si Si Nelson? Carp, sir. Si Si Carp, sir. Curb. Kirk, anong tanong mo? Paano kung naka-central tapos sa isang account, dalawa kayong gumagamit tapos Hindi mo sabay pwedeng kayong buksan yung nagtatrabaho? central file, parehas kayong local. Maski dalawa kayong Ah. gumagamit, walang problema ron. Pag sinave mo, pag Oo. sinave, pag sinave mo sa central file, yung gawa mo, papasok sa central file yon. Tapos, in-upload ni Tapos yung pangalawa, isa, update or reload latest, pupunta sa kanya yung ginawa mo. Yung updated na kahit isang model, pupunta sa kahit isang kanya. account na kayo, sir, okay lang. Okay lang pala. Isang file lang siya, pero lahat kayo tumatrabaho. Hmm. Kung 5 kayo sa isang Hmm. team, nandun sa central file. So yung architectural central file, merong structural central file, merong electrical, may mechanical. Kaya nga yung pinadala ko sa inyo na model, architectural, at saka structural, yan ang ililink natin dun sa electrical, sa services, para nakikita nyo kung saan kayo gumagalaw. So, ganun ang procedure, yung process, no, ng pagtatrabaho as a team, no? Nagtatrabaho ka sa Kahit team ano, sa kahit isang Autodesk account lang kayo? oo, isang Autodesk account Dalawa? kasi ganito Okay. meron kang account sa'yo sarili, may account din siya, no, sarili. Halimbawa sa kumpanya, nagtatrabaho kayo sa loob ng opisina. So, bawat isa sa inyo may account kayo ng Autodesk, no? Pera lang 'pag naka-share, pero account ng Autodesk, may account ka, may account yung isa. Iba-iba kasing computer ginagamit mo, eh. Kung 5 kayo, lahat yun may local file. Pagka-create local, lahat nung project na kinreate from central file pupunta sa local drive niyo, bawat isa kayo. Kung halimbawang 5 kayo, meron kayong sari-sariling local file, hindi niyo pakikialaman yung central file. Hi, Robs. Ma'am Robs, kamusta? So, okay, naintindihan niyo yung central file at saka yung local file? Opo po, sir. Ito yung whiteboard, share ko lang yung whiteboard. Ayan, naka-whiteboard tayo, no? Admit si Che. Okay, okay, admit. Whiteboard, don't show again. Okay, nakikita niyo yung whiteboard? Yes po. Okay. Ganito yon, napaliwanag ko. Ito yung central file nyo. Nakikita niyo yung sketch ko? Sir. Yes. Pagka tinatanong ko, masisino sumagot sa inyo para at least alam ko. So, ito yung central file na sinasabi ko. Halimbawa, architectural. Central file yan. Ito, nasa main server. Main server. Nasa main server yan. Lahat ng services, ito, central file yan. Yan. Architectural, structural, mechanical, electrical, plumbing,
fire. Okay? Ngayon, ang bawat file niya may tumatrabaho, team ng architectural. Minsan, ang minimum niya, 3. 3. 1, 2, 3. Ganon din dito. May team din sila. Ganon din dito. Minimum. No? May minimum silang team. Depende rin sa manager. O, dito. Ayan. Ngayon, lahat yan nagki-create ng local from central file. Ito kasi central file, oh. Na structural, mechanical, electrical, central file nila yan. Ngayon, walang gagalaw nito. Itong central file kasi magkakaroon ng problema. Para alam nyo, no? Pag nakalan kayo. Pero sa 360, hindi nyo magagalaw. Ang gumagalaw lang yan yung pinaka beam manager. So, eto lahat, local yan. Local, 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 local. Computer yan. Kung saan nyo isinet up sa option yung destiny nung local file nyo, dito yan. Yan. Kaya pag sinave nyo sa main central, yung file nyo, automatically, ma-update yung central file nyo dito. No. So, ngayon, yung sa option, dito pupunta yon yung file location sa inyo. Ayan, yung local. Dito pupunta siya. No? Dahil nag-create ka. Ngayon, pag nakita nyo na ito, hindi naka-highlight yung central file, ibig sabihin, you are not connected on the central file. Para kumonek ka, mag-create ka ulit ng local. Halimbawa, hindi ka nag-save ng mga 2 oras. Minsan, yung pagsisave mo, yung ginagawa mong project mo sa local file, masyado ka excited dahil nalilibang ka sa paggagawa ng mga in-place family. And then, nakalimutan mong isave. Minsan, ang dami ng sinave ng mga ka-team member mo, hindi ka na nakakonekta, sinisave mo, ayaw na ma-save. Yun ang magiging problema. May mga tinapos ka na family mo, ang gagawin mo ron, pag hindi na save, wag mong i-override yung ano mo, create, stamp mo lang para yung nagawa mo, pwede mong i-copy paste sa loob ng bago mong kinreate na local file para updated ka rin. Kaya nga, isa-set up nyo kung how many minutes, how many hours yung isa-save nyo or mag-automatic to save in central file. So, ganun yon. So, etong workset, pag-aaralan natin yan, pag medyo okay na kayo, didiscuss ko sa inyo yung workset tsaka yung work sharing. But for the meantime, dahil may tanong kayo, i-discuss na natin yung electrical kasi sayang yung yung time natin. Okay. So, para masundan nyo ako, no? Mag-create kayo sa project template nyo ng electrical. Siyempre, pumunta kayo dun sa binigay ko sa inyong template, no? Project template. Okay. Ngayon, yung electrical, makikita nyo rito, electrical power layout sa template na binigay ko sa inyo. Floor plan, ground floor, power. Floor plan 1, first floor, power. Tapos, may electrical lighting tayo. Tatandaan nyo, magkaiba yung power sa lighting, Ground floor lighting, first floor lighting. And then, meron tayong ceiling plans, electrical coordination. Ang ceiling plan, coordination lang yan. Hindi kayo gagawa sa ceiling plan kasi ang tingin nyo pataas Unlike dito sa floor plan, pababa. No, yun ang pagkakaiba. Meron kasing gumagawa na mga hindi marunong gumagawa sa RCP, which is wrong, no?
ito yung RCP natin na makikita nyo yung RCP, ito. Ibig sabihin coordinated lang yan. Kukunin ko lang yung pinaka-eksaktong link niya, Revit link. By link, kukunin ko lang yung pinaka, ground floor. Ayan. Apply. Makikita nyo, nandyan yung HVAC, yung duct, return, tsaka supply. Nandyan yung lighting natin, Nandyan din yung cove light. Okay? Nandyan yung exhaust pipe. So, madaling salita, nandito lahat yung nandito lahat yung ating gagayahin. Kasi sa architectural yan yung RCP ng RCP ng architectural. Ngayon, ito namang first floor, ganun din, Ilagay natin sa visibility graphics, lagay mo dun sa tamang link niya. First floor, apply. So, lalabas din yung kanyang ayan. Dahil ang view mo, pag sa RCP, kasi, kung titignan mo, ito yung ground floor mo. Ang RCP, nakatingin ka sa taas dito. Pero kasi coordination lang yan. Lahat ng appurtenances, yung services na naka-attach sa ceiling, naka-attach dito sa ceiling, makikita niya. Ang tingin pataas. Pero pag designer ka, nagagawa ka ng drawing, ang tingin mo pababa. Kaya dito sa ground floor, ang horizontal niya, 1.2. 1.2 meters. Ang ceiling, ang RCP coordination lang na doon ka kukuha ng iyong gagamitin, yung exact location ng iyong fixture na gagamitin. Halimbawa, lighting, nakalagay dito. So, gagayahin mo yan dito sa plan, I-adjust mo lang yung view range niya, magre-reflecto dito, pero nandiyon pa rin siya. Kaya kita mo mamaya. Continue. Okay. Share. Okay. Okay, ito na tayo, Ito yung sinasabi ko sa inyo na ground plan, makikita mo dito. Kasi dito tayo magle-layout ng ating lighting or power, Ito yung lighting. So, sasampulan ko kayo. Sa RCP ng ground floor, makikita mo yung lighting dito. May lighting siya, Ayan. Ngayon, sasampulan ko kayo na kapag ka nag-create ako dito ng lighting, Ito, halimbawa, system, tandaan nyo system, and then electrical, light, Yan yung light. Ngayon, pagka surface dito, place on surface, pagka sa wall, kiklik nyo to, pagka yung may angle, yung workplace dito nyo kiklik. Pero dahil nandito tayo sa surface ng ceiling, i-click nyo to. So makikita nyo, ito, dito ko lang muna ilalabas para makita nyo. Pero dapat, kung ano yung ginawa ng architectural, dun mo mismo lalagay. Kasi may sukat sila sa RCP nila pagdating nung sa interior sa architectural ceiling. So, click ko muna dito. Meron, Ang makikita mo, pag kinilig mo to, meron siyang, load, 230 volts, 60 volt ampere, tapos lighting, Pero yung architectural, walang yan, walang power supply yan. Indicative lang yan na para ma-detect ng electrical or ng mechanical yung places nung insertion nung certain fixtures, So, pag electrical, kailangan merong power supply, may voltahe. Kasi
parang gumagawa ka sa actual niyan eh. So, makikita nyo, pagka kinapi ko yan, or create similar, dito ko lalagay. So, nasa coordination ako ha, ginagawa ko yung ceiling coordination. Pero talagang ang aking purpose dito gumawa sa ano, sa lighting. Kaya pag kinilik tong lighting, makikita nyo, ayun siya. Ayan siya. Okay? Ayan yung ceiling niya, may power siya. Ayan siya. Pero hindi mo rito nakikita yung mga services ng mechanical. Kasi ang pakikita niya lang dito yung electrical kasi sa properties mo electrical lang ang nakalagay. I-hide niya lahat ng above fall ceiling. So, para makagawa ka ng tinatawag na lighting layout, no? Lighting at saka power layout. Kasi power, yung lahat ng power, yung receptacles, no? Yung mga refrigerator, yung mga gas range natin, electric range natin, lahat ng washing machine, sa power yon. Ito lighting. So, ang unang-unang gagawin natin, kailangan mo munang ma-determine kung saan papasok yung sa on-grid na susupply ng Meralco, no? So halimbawa, no, nandito ka sa bahay mo. So kailangan mo malaman, no, yung single line diagram mo. Halimbawa, ito yung poste ng Meralco. Nandito yung poste ng Meralco. Tapos kakabit ka rito, no? Nandiyan yung pinaka-meter mo, no? Yung bus bar mo nandito. Konekta, konekta. Tapos ito yung cable mo papunta ron. Meron kang MCB dito, MCB, main circuit breaker, and then meron kang power panel A. Sa taas mo, ito yung power panel A mo. Sa taas mo, meron kang power panel B. Ito yon. So, ayan, connector rito, ito, connected dyan. So, i-identify mo muna yung required na single line diagram mo bago ka mag-layout dun sa plan mo. Tapos, i-determine niya yung demand load mo, no? Yung demand load mo na isusupply sa'yo nung Meralco, kung 3-phase siya, single phase, no? So, eto na tayo ngayon. Ngayon, balik tayo sa coordination. Kita mo, ayun. So, hindi ko muna ano, kayo na lang mag-locate dyan, Ihiwalay ko muna para at least, kasi pag nilagay ko sa loob, hindi ko makikita eh. Oh, pag nilagay ko dyan, tinatakpan niya. Oh, oh pwede na rin. Kaya lang, natatakpan. Sa labas ko muna ilalagay. Para ang gusto ko lang ipakita sa inyo yung layouting kung paano mag-distribution ng load. No? Ayan, gumawa ako, no? Tapos, bago ako magsimula, siyempre kailangan maglalagay ako ng lighting circuit breaker dito. Lalagay ako. So, ang paglalagay ng circuit breaker na for lighting, ang gagawin nyo, insert nyo, system, no? Tapos, electrical. Ito yung electrical equipment. I-click nyo yan. Tapos, punta kayo dito. Piliin nyo yung 230 volt, no? Tapos, power panel A, no? Click mo ganon. And then, i-click mo to. Tapos lalabas siya. Ayan na. So, may power supply siya. 230 volt, ano? Ngayon, ang gagawin mo, isi-set up mo to. I-click mo ganon.
And then properties, kailangan nakalagay yung distribution system niya, 230 volt. And then, maximum number of single phase, 12. Gawin natin, pupunuin kasi natin yung 42. No, kasi 42 kasi ang pinaka-maximum niya. Tapos, ang mains niya, alam mo, 100 amperes. And then, yung MCB niya, let's say sabi mo 300 amperes lang ang MCB niya. Tapos, feed, no? From MCB main circuit breaker, pinipid siyang ganon. Tapos, ang circuiting niya, standard lang. Dapat naka-fill up lahat to, no? Ayan, mahalaga yan eh. Kasi pag hindi mo pinalapan niya, hindi siya magkukonekta ron sa lighting niya, no? Tapos, itong panel name, dahil pinig natin yung power panel A, lalagay mo dyan power panel A. Ano pala, lighting pala tayo. Power PL, power lighting ano lang, LPA. Lighting panel A, lighting panel A, LPA. So, apply. So, ngayon, para ma-identify mo, itag mo to, tag LPA siya, automatic, makikita mo. Tapos, horizontal, tabi mo rito. So, ibig sabihin, ito yung panel board mo, no? Lighting panel A, panel board A, no? Ngayon, lahat ng ilalagay mong lighting dito, pupunta rito, mag-automatic circuiting siya. So, gawa tayo ng sample dito. Sample, RCP, balik tayo. Gagawa lang ako ng sample dito, isa, create. Lalagyan ko dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi ko lang in-arrange para makita nyo kaagad. Tapos, siyempre meron tayo rito pinaka-cove light. Lagyan natin ng pinaka-cove light. Create similar. Ayan, lagyan lang natin dito siya. Isa. Para pagpapakita lang ng meron siyang lighting. Dalawa. Okay. Tatlo. Sorry. Okay. No? Siyempre, titignan mo rin sa lighting. Ayun, lumabas, di ba? Lumabas. Ngayon, siyempre, pag may ganito ka, meron kang, kung ang lighting mo fluorescent, no? Or recessed type na 100 or 200 watts na ilaw, siyempre maglalagay ka ng switch. Pag lalagay ng switch, ito naman, devices niya, i-click mo to, no? Data, electrical picture, switch ang kailangan mo. So, yung switch, dito tayo sa place on, sa may wall, lalagay niya yan. Okay. Halimbawa, dalawa sila no? Lagay natin dito. Okay. Ang graphics niya, pagka gusto mo ipakita sa layout, ganito ang graphics niya. Pero pagka sa model na, babalik ka nun sa Pine, makikita mo, yun, model siya. Pero dahil gumagawa ka sa plano sa sa lighting layout, kailangan mo tong i-adjust, ilagay mo sa medium para lumabas siya. So, ngayon, mag-automatic siya. Kailangan mo muna i-on yung panel board mo. I-on mo to. Click, no? Click. Makikita mo rito power. I-click mo yung power na yan para magka-power siya. Ayan, nagka-power na siya. Saka ngayon, pupunta ka dito. Magsisircuiting tayo. Halimbawa, itong apat na to, circuit 1, or ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
circuit 1 niya, circuit 2 naman to. Ang gagawin mo, mag-ano ka, central, central, didiinan mo, click mo ganon, kita mo, mag-highlight siya. Click mo siya, is 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay? Pag na-click mo na siyang ganon, nakikita nyo itong power, buksan nyo, power. Lalabas ngayon yung panel. Kukunin nyo yung panel type, LPA, para pumunta siya ron. Pagkuha nyo ng panel type, kita nyo, nagturo siya doon. Mahilig magturo. Click nyo itong wire. I-click nyo ganon, automatic na siya. Ayun. Tinuturo niya yung circuit niya na nakakonekta dito sa LPA. Ngayon, itatag natin yan, ha? Tag TG, no? Ang abbreviation ng admit, okay. Ang abbreviation ng tag TG lang, no? Pero dito 'yon. Magtatag ka sa annotation, tatag mo as a view, no? Magtatag ka. Annotation. Ayan, tag. Tag by category. Depende sa iyo kung tapusin mo muna yung layout o saka ka mag-tag all, pwede rin. Pero iniisa-isa mo lang para malaman nyo. Tag by category, kiklik mo rito. Ayan o, LPA1. Automatic siyang naglalagay. Teka, may nag-message. Sorry. Teka, saglit. May pumapasok, hindi ko na, hindi ko na nakakahiya. Dire-diretso kasi. Ha? Yung mga late, yung mga late. Okay. Basta pasok lang. Nakikita ko naman eh. Okay, balik tayo sa Okay. So, ayan, nag-automatic siya. Ngayon, i-rotate mo lang siya horizontal. Horizontal. LPA1. Ibig sabihin, LPA1, nakaturo siya ron. No? Sa LPA. Ngayon, etong pangalawa, circuit number 2, click mo lang. Click. Okay. And then, power. Automatic yun na siya, LPA. Click mo ganon, tumuro na naman siyang ganon. Nag-automatic looping siya, no? Tapos, itag mo ulit, multitag, LP2 na siya. Okay? Horizontal, ilayo mo lang siya. Ibig sabihin, etong 4 na to, nasa circuit 2. Etong 8 na to, nasa circuit 1. Eto, makikita mo yung volt niya, 230 volt, 64 volt ampere, no? Nakaturo. Ngayon, eto, yung LPA mo, pwede ka nang gumawa ng create schedule, panel schedule. Makikita mo, lalabas ngayon yung circuit 1, circuit 2. Click mo to, panel schedule, use default template. Ayan na. So, lumabas na yung lighting, no? Sa power schedule niya, nakikita mo, wardrobe, kung saan nakalagay yung LPA, yung resist type, yung pinilapan nyo kanina sa properties niya, 100 amperes, 300 amperes nakalagay. In lighting, ito yung unang circuit natin. 20 amperes, supposed to be for this, our time ngayon, dahil medyo na-improve na, na lang to, 10 amperes na lang yan. Ang 20 amperes, bumaba na. Kasi dati nung araw, pag mga aircon, 30 to 40 amperes. Ngayon, 20 amperes, okay na to 30 amperes. Ngayon, lighting siya, 10 amperes lang. Minsan yung iba, 5 amperes lang. Pero to make it sure, kailangan mataas ang amperahe mo kaysa rin sa sa wattage niya. Kasi pag mataas ang wattage niya, tapos ang ampere niya, mababa, puputok yung
ano nyo, machine nyo, yung motor nyo. So ang formula na naman ng amperes watts over volt equals ampere, no? Lalabas yung ganon. So ayan na, nag-create na siya. Tingnan nyo mamaya mag-create ulit ako, pupunta sa 3 at saka pupunta rito sa 4. Automatic siya. Hindi ka na magdududa. Si Eugene Cerdan. Walang tao dito, Sam. Walang tao. Saglit, okay. So ayan na, no? Balik tayo dun sa ground floor. Lighting. So dahil nandun ako sa lighting ng plans, punta ulit ako sa coordination. Gawa ulit ako ng another, no? Isa, dalawa, tatlo. Okay? Ganon din dito. Arrangement lang yan. Pagka gumagawa na kayo, kayo na mag-ayos para may harmony yung paggawa. No? Ito, para maipakita ko lang sa inyo yung automatic calculation niya. Ayan na. Balik tayo sa lighting sa ground floor. Ayan na siya. So ulitin ko ulit. I-click ko yan. Yan. Control para ma-i-drag nyo. Tapos power. Okay? LPA art. Ayan na siya. Automatic siya. Tapos ito naman, tag nyo to. Nasa 3 siya. Automatic pupunta siya sa 3. Again, control. Didiinan nyo lang yung control pag-select. And then, power, art. Ganun lang kadali. Okay? Tapos, tignan nyo kung tama yung kanyang ano. O, 4. Di ba? Horizontal. Okay. So, meron na tayong 4 na circuit. 1, 2, 3, 4. So, tignan natin kung pumasok dun sa panel niya, panel board niya. Edit. Edit panel. Makikita nyo, ayun na. Lighting, 20 ampere, 20 ampere. Gamitin natin. 10 lang yan. Okay? 10 lang yan. Okay. So, makikita nyo yung total ng volt ampere niya nandito. Lighting 480 to 56, 480 to 56, no? Dahil lighting lang yan, magsasample naman tayo ng receptacles, yung outlet, convenience outlet, no? Doon tayo sa power, no? Punta tayo sa power niya. Dito tayo sa power. Ngayon sa power, empty naman siya. Ngayon sa power, direct na tayo dito kasi hindi naman siya sa RCP. Kaya sa power, dito tayo gagawa. Ngayon, ang paggawa ng mga outlet, ganun din, no? Punta ka sa system, click mo yung system, and then, sa electrical, click mo lang ganun, tapos device, no? Power. Ito yung electrical fixture, power. I-click mo lang yan. Pag-click mo yan, siyempre, nasa wall siya, i-click mo to. Oh. Adjust natin to para medium, para makita yon. So, halimbawa, naglagay ako dito, isa. Hindi katiblan to Nilalagyan ko lang para ma-classify natin yung required na load niya. Halimbawa, meron ka pa rito. Okay. So, power naman, ganun din. No? I-click natin to, kita mo, 60 volt ampere, 230. So, control, 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 control.
And then, power. No? Pag click mo sa power niyan, LPA pupunta siya, tapos arc. Ayun na siya. Tapos, LPA 5. Ayan. No? Gawa pa tayo ng isa. Create similar. Ayan, no? So, isa pa rito, gawa ulit tayo ng circuit. Control again. Tab, 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 tab. Second step, power. Ibuksan niyo yung power. Okay? Tapos, nasa LPA siya. Huwag niyo kakalimutan yung designation kung nasan siya kasi magkakaroon tayo ng LPB sa second floor yon, sa first floor yon. So, ARC, ayan na siya. TG, tag, LP6. Automatic siyang numbering niya. So, ayan na siya. Okay, ngayon, para ma-check nyo, punta ulit kayo dito. Edit schedule. Makikita nyo, receptacle, ayun, 20 amperes, no? Receptacle, receptacle. Ngayon, halimbawa, puno na ito, no? Kailangan i-rebalance nyo. Kasi hindi siya nakabalance, 3348. Tatandaan nyo, pag hindi nakabalance siya, yung inyong kuryente, papugak-pugak, pa-fluctuate yan. Papugak-pugak yan na gano'n. Kasi hindi siya balance. Yung load niya hindi balance. Kaya ang gagawin nyo, pagkatapos nyo na magawa lahat, i-rebalance nyo. Click nyo to, rebalance, magbabalance siya. No? Ngayon niya, mag-i-equal yan. Halimbawa kung 25 amperes yan, 25 yan, 25 yan. Pag napuno na yan, magbabalanse siya. So, balik natin sa dati. So, punuin natin para makita nyo. Dagdag ulit tayo. Halimbawa, dito meron kayong, let's say, meron kayong refrigerator dito. No, create mo lang to, create similar. Ngayon, itong outlet na to para sa ref ito, no? Do-duplicate mo lang siya. Duplicate, no? Rename mo lang, halimbawa, ref. Tapos, lagyan mo ng 1,500 watts. Pag 1,500 watts siya, nasa 30 amperes siya ang lalabas. So, tapos ito, i-click nyo yung classification niya, load classification, kung motor siya, o lagyan natin power. Power na lang. Ayun, power. Okay. So, power siya, no? Ngayon, pagka single lang siya na 1,500 or 1,000, single circuit lang siya. Kasi merong tinatawag na yung limited yung per amperes niya. No, halimbawa, ang 10 amperes siya, hindi siya dapat lumagpas ng 500 or 200, 300 watts. So ito, lumagpas. Kaya tataasan mo ngayon yung amperahe niya. So, ang gagawin mo, i-on mo ulit yan and then okay. And then, makikita mo, LP7 siya, no? Tapos, pag i-check mo rito, sa panel board niya, papatak,
Edit. Ayun, pumatak siya. Ayan. Power, 20 ampere. So, pwede mong baguhin siya dahil mataas ang kanyang 1,500. Hindi, 30 amperes. Tapos, dito, lagay mo yung rename mo, rep, ay mo, 1,500 watts. Okay. Ito, receptacle outlet siya eh. So, ngayon makikita mo, automatic nagkakalculate yan dito sa ilalim. Tapos dito yung lighting, bibigay niya yung tinatawag na demand, no? Total connected load, tsaka yung demand load dito. Ibibigay niya lahat yan, yung calculation niya. Ngayon, pag natapos mo na to, halimbawa, naubos nyo yung 42 circuits niya para sa ground floor, gagawa ka na naman ng first floor para sa first floor dito, no? Yung first floor niya na mag-create ka ulit ng isa para dito. LPB naman yon, no? Halimbawa, ito LPB. System, electrical, tapos dito natin lagay. LPB. So, click mong ganon. Again, edit mo properties. Punta ka sa properties niya. Lagay mo ulit dito. Ayusin mo. 230 volt. Tapos speed, no? MCB, main circuit breaker. Mula doon sa main circuit breaker niya. Circuit naming, lagay mo standard para lumabas sa panel board niya. Parehas. No? Tapos, 300 ampere. Tapos, yung kanyang pangalan, LPB. LPB. Okay. Tatandaan nyo, huwag nyo kakalimutan yung panel name niya. Kasi pag walang panel name, hindi siya mag-create na circuiting. So, tapos, lagyan mo ng pangalan. LPB. Kailang, may record naman eh. Wala namang problema. At least yung mga nakakatid, pwede magtanong. So, eto, horizontal, tapos, lagay mo lang ganon. Tapos, buksan mo yung power niya para magkaroon ng power yung mga lightings tsaka yung receptacles. I-click mo ganon, power. May power na siya. Ngayon, dahil nasa first floor tayo, no? First floor lighting, no? O di pumunta ka doon sa RCP. RCP ng first floor. Kasi gagayahin ulit natin yung yung RCP niya eh. Tatandaan nyo kung ano yung location ng mga services na nilagay ng interior or ng architectural, gagayahin lang natin. Huwag tayong gagawa ng sarili nating kasi sila yung masusunod eh, yung designer ng sa interior eh. Kasi pagka nirelocate mo siya, inalis mo siyang gano'n, magagalit yung bakit binago mo yung design ng layout. Ang trabaho ng electrical designer, yung calculation ng power supply niyan, demand. Pero pagdating sa beauty, laging naka-assign yan sa interior or dun sa architect, no? Huwag natin pakikialaman yun, being designer tayo. Kasi yung iba kasi, pinakikialaman yung location, no? Kaya minsan sa site nagtatalo. Hindi, yan ang nakalagay sa plan eh. Yan ang nakalagay sa images eh. Sa CGI niya, yan ang design na proper eh. Kaya ganon. Kaya yung proper coordination mahalaga sa site.
So, balik ulit tayo. And then lighting. Tapos sa taas, ayan, 1, 2, 3, no? 4. Indicative lang 'tong ginagawa ko, Pag gagawa na kayo, ayusin niyo. Eto dahil kapos tayo sa oras, sina-shortcut lang natin in the way na maiintindihan, no? Tapos yung isa ulit, lighting. Para may ano lang siya, meron location. So, balik ka sa first floor lighting, makikita mo naman lalabas yan, ayan, oh. Kasi ang kailangan lang yung layout ng ano, ng, lighting, yung positioning. Tapos yung location, dun sila titingin, yung contractor tumitingin sa RCP, no? Pero 'pag sa design, tumitingin sila sa lighting layout tsaka sa power layout kung ano yung required na voltahe nung ano, nung fixtures, nung lighting fixture tsaka yung mga panel board, dun sila tumitingin sa layout ng electrical, ground floor or power layout sa ground floor. Pero pagdating dun sa location, arrangement, sa RCP sila kasi yun ang coordinated, Dun din sumusunod ang HVAC. Kaya tatandaan niyo na yung iba kasi na hindi marunong nagle-layout dun sa RCP, mali yun. Huwag ka magle-layout ng looping mo sa RCP kasi coordination lang yun, Ang pagle-layout sa ground floor tsaka sa first floor. Kaya nga may ground floor power layout, mayroong lighting power layout. So, i-tab niyo ulit. Okay. 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 Ngayon, isi-switch natin, ang pipiliin natin yung LPB, hindi na yung LPA kasi ito para to sa lahat ng lighting at saka power dito, nakalaan doon sa panel board yung B, LPB, no? Power panel board, PPB pala, hindi LPB kasi isa lighting, LPB yun, LPA yun, Yung isa, power, no? Or lighting panel B, no? I-click natin ito, okay? Kita nyo ulit, nag-looping siya automatic. Tapos, wag sa LPA. LPB tayo, no? I-click mo ron. Tapos, click. Ayun na. Simula ulit tayo sa number 1. O, LPB1. Ayun na. Tapos, ito ulit. Control. 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 Basta ganun lang, dire-diretso, no? Wag lang lalagpas yung ano nyo, yung pagka lumagpas yan ng mga 500 watts, yung ano nyo, mag-a-adjust kayo ng amperahe. Pagkuha ng ampere, ano lang, watts over volts lang. Tapos, pag lumabas 5 amperes, 10 amperes, yun ang ilalagay nyo. Kaya lang, pagka 5.6 siya, gawin nyo na 10 amperes or 15 amperes para safe kayo. So, eto, power, kita mo, nag-looping na naman. O, ganun mo lang, kasi nasa LPB na siya, Okay. Okay na, di ba? Ngayon, kung halimbawa, sa switch, i-on yung switch nila, hindi natin na i-on yung switch sa first floor, sa ground floor kanina, i-on natin. Etong switch 1, i-click mo lang yan. Ayan na. So, click mo tong switch. Pag click mo yan, switch na yan, okay. Connected na yung switch niya, no? Kaya, ganun lang, sisilik mo to, tab mo lang ganun, control, and then, switch, select switch, ganun mo lang siya. Ito, number 2, ayun siya, kumonekta siya. So, okay na siya. Nakakonekta na siya. So, ganun lang ang gagawin nyo, guys, no? So, meron na tayong LPB1, tapos ito naman, LPB2, no? Okay. Tinuro niya ron. Ngayon, ito, i-create ka ngayon ng ano, ng create panel schedule, no? Use default. So, makikita nyo,
nandun na yung lighting, no? 10 amperes. 10 amperes. Ayan na yung dalawa. Ngayon, pag habang nag-create ka dun sa plano mo, sa power at sa lighting, dumadagdag dito yan. Ngayon, halimbawa, ang pinaka-circuits mo, umabot sa 30, no? For the future, may gagawin ka pa, lagyan mo siya ng spare. Click mo to, no? Ayan, yung spare. Alam mo, may lalagay yung spare. Lagyan mo assign spare. Ayan. Tapos sa kabila, mag-assign ka ng spare. Assign spare. Ayan, may spare ka. Ngayon, halimbawa ito, gusto mo ilipat sa kabila, pwede mo ilipat. Move down, tapos move left. Ayun siya, lilipat siya ganon. So, pwede mo i-adjust, no? So, ang mahalaga munang matutunan nyo muna kung paano mag-layout ng looping doon sa power, no? Balik tayo doon sa topic natin. Gawa ulit tayo ng power naman sa first floor, no? Sa first floor, power. Ayan. Ngayon, dahil first floor power, lumabas yung lighting. Ang gagawin mo para hindi lumalabas yung lighting dito, pag visibility graphics ka, i-off mo yung yung lighting devices. Ayan. Okay. No? Apply. Mawala na siya. Basta naka-on yung receptacles mo, no? So, lagyan mo ngayon siya ng receptacles, no? Devices, electrical fixtures, dahil kailangan mo ng outlet. Ayan. One, two, three. Lagyan natin yan. Indicative lang to guys ha. Kayo mag-a-arrange ng looping niya pagka kung gusto nyo pagandahin. Kaya lang pag pinapaganda nyo lalo, tumatagal yung tumatagal yung production. Kaya dapat alam nyo kagad kung paano ayusin. Pwede naman ayusin yan. Dimensionan nyo tapos align. Tapos central. Mag-i-equal lahat yan. So ganun ulit power. Okay. Power siya. Tapos LPB siya. Yun na siya. No breaker. LPB. Tapos arc lang. Click. Nagturo na siya. Tapos LPB 5 na siya. Okay? Ulit-ulit. Okay. Tuloy natin. Break muna kayo, no? Stop sharing. Break muna kayo. At okay. So, share ko ulit. Albert, pakiano mo nga yung bigay mo sa akin yung ownership ng hindi ako hello, Albert. Yung kaninang nag-share, paki-release lang yung ownership. Hello. Albert, Anida. Paki-release lang yung Hello. Nandiyan ba si Albert? Hindi ako maka-access. Paki-return lang yung Paki-return lang yung ownership, no? Hindi ko ma-access. Please, paki-return. Albert, yung kaninang nag-share, nandiyan pa ba?
Hindi ako Baka makapag-share. nag-break pa, sir. Ah, Nag-break pa nag-break? siguro. Oo, hindi ko ma-access, hindi ko ma-share yung dapat ko i-share. Ayan, oh. Host disabled participant screen. Hindi niya binalik. Pagka nagpahiram ako sa inyo ng ano, hosting, balik nyo kaagad para hindi tayo na-delay. Hindi ako makapag-share eh. Hello, Albert. Hello. Ah, nawala si Albert. Hindi ko tuloy ma-share. O sige, magtanong muna kayo guys. Hindi ko pa ma-share yung ano eh. Yung naka-ownership doon kay Albert eh. Siya, Eman, Gian, Christopher, Kirk, Zel. Miguel, magtanong kayo para ano, hindi masayang yung oras natin. Hindi ako Try ko makapag-share. siguro mamaya, sir. Ano, sir? Ha? Tatawag kasi, sir. Kasi yung akin kasi, sir, ng sample, gumagawa ako ng ano, ng formula sa Revit. Tapos pag nagagawan ko siya, pero pag sample yung ginawa kong template na panel schedule, tina-transfer ko sa ibang project, yung formula hindi na ano, Hindi, hindi sumasama. hindi papasok Kaya yung yun. ginagawa ko, yung formula, nilalagay ko sa notepad, tapos kinapi-paste ko lang, pero i-check ko sa iyo mamaya kung paano ko yung pag-transfer ko, yung formula lilipat din. Hindi papasok. Parameters yun eh. Dapat, ang gagawin mo doon, yung transfer project standard. Alam mo yon, mag-transfer project standard. Para Yun yung ginawa lumipat. ko, sir, pero yung formula na iiwan. Hindi, Pero isa-set nandun mo yung yun. ano, sir, yung parameter Alam na mo, ginawa ko, pero yung formula wala. alam mo mag-set sa settings ng electrical. Yung Opo, opo. set up mo, alam mo mag-setting doon. Opo, opo. Pero yung sa ano lang, sige pa, ano ko lang, pa-check ko sa iyo mamaya. Sige, sige, sige. Wala, hindi Baka ko may ano. ano, lalagay pa tayo ng ano eh, main circuit breaker eh. Tapos, di bale, wala, hindi ko ma-share. Kaya tanong na lang muna kayo. Hindi niya binalik yung ano. Sino ba Try yung ko tanong sa kanina? Si ano lang. Albert? O si ikaw, Kurt? Wala, Yung wala na, nagtanong, sir. Yan lang. hindi, yung nagtanong Go, sir. kanina, si Albert ano? Ako, ako. Oo. Wala, hindi pa binabalik yung Kung ano. ano Sabi na ko, lang sir, mag-rejoin lahat, mababalik ba sa inyo? Hmm. hindi, pagka umalis ako, mawawala yung ano. Hindi ba siya maano, sir? Hindi, Ano wala, muna, wala yata siya nag-break eh. i-pick muna. Tapos babalik lang siya. I-remove ko? Oo. Subukan ko lang. You must report na. Must Hindi, report. ayaw lumabas yung ano, remove eh. Ayaw niya, kasi nakapin Ay. sa kanya, ayaw niya, hindi po pwedeng ma-remove siya kasi nasa kanya yung ano ko, ownership eh. Kaya, Tawagan nyo ganun. na lang, sir. Sige, 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 tawagan ko. Wala, ayaw sumagot, ayaw sumagot. Ganito na lang. I-end ko, tapos balik kayo. I-end Sige, ko, ganun na tapos lang. balik kayo. Yun din link na yun. I-send ko yung bagong link doon sa ano. Ha? Tapos balik kayo ha.
Okay. Sige, sige, sir. I-end ko tas balik kayo ha. Para mawala lang si ano. Sige, sir. Sige, sir. Okay, okay, sir. Okay, sir. Naglalakad pa siya oh. End na lang natin, sir. Tapos balik tayo. Oh, end ko na lang muna. Kaya lang yung record, magiging dalawang record to.